Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. In this Mass, we pray for peace in the Middle East. We pray for the intentions of all our donors. We include in our prayers our fellow Filipinos working abroad, especially for their family. And also those who are celebrating their birthday, like Jeffrey Yulo, and for the continuous healing of Maria Yulo, for the eternal repose of the soul of Zane Marveleros Agoncillo, Lolo Amang and Lola Nene. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, brothers and sisters, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess To Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angkin, kaburihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katasasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Let us bow our head and let us pray. Almighty and ever-living God, grant that we may always conform our will to yours and serve your majesty in sincerity of heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. On the first reading, the prophet Isaiah declares that the Persian Emperor Cyrus, though pagan, is God's anointed instrument. Defeating the Babylonians, Cyrus liberates the captive people of Israel and allows them to return from exile. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord to his anointed Cyrus, whose right hand I grasp, subduing nations before him and making kings run in his service, opening doors before him and leaving the gates unbarred. For the sake of Jacob, my servant of Israel, my chosen one, I have called you by your name, giving you a title, though you knew me not. I am the Lord, and there's no other. There's no God besides me. It is I who arm you, though you know me not, so that toward the rising and the setting of the sun, people may know that there's none besides me. I am the Lord, there's no other. The word of the Lord. Thanks be to God. Give the Lord glory and honor. Give the Lord glory and honor. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all you lands. Tell his glory among the nations, among all peoples, his wondrous deeds. Give the Lord glory and honor. For great is the Lord and highly to be praised. Awesome is he beyond all gods. For all the gods of the nations are things of naught, but the Lord made the heavens. Give the Lord glory and honor. Give the Lord, you families of nations. Give to the Lord glory and praise. Give to the Lord the glory due his name. Bring gifts and enter his courts. Give the Lord glory and honor. Worship the Lord in holy attire. Tremble before him, all the earth. Say among the nations, the Lord is king. He governs the people with equity. Give the Lord glory and honor. On the second reading, Paul praises God for the witnesses of faith, love, and hope of the Thessalonian Christians. Their steadfastness in faith witnesses to the power of the gospel working in them. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Paul, Silvanus, and Timothy to the church of the Thessalonians. In God the Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace. We give thanks to God always for all of you, remembering you in our prayers, unceasingly called to mind your work of faith and labor of love, and endurance in hope of our Lord Jesus Christ, before our God and Father. Knowing, brothers and sisters, loved by God, how you were chosen. For our gospel did not come to you
in word alone, but also in power and in the Holy Spirit and with much conviction. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Hallelujah, 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 hallelujah. Shine like lights in the world as you hold unto the word of life. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The Pharisees went off and plotted how they might entrap Jesus in speech. They sent their disciples to him with the Herodians, saying, "Teacher, we know that you are a truthful man, and that you teach the way of God in accordance with the truth. And you are not concerned with anyone's opinion, for you do not regard a person's status. Tell us then, what is your opinion? Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?" Knowing their malice, Jesus said, "Why are you testing me, you hypocrites? Show me the coin that pays the census tax." Then they handed him the Roman coin. He said to them, "Whose image is this, and whose inscription?" They replied, "Caesar's." At that he said to them, "Then repay to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Ngayong papalapit na ang barangay election, merong nausong post sa FB na tanong. Ganito, kung matapang ka, sinong kapitan mo? Indeed, kailangan mo ng tapang para masagot yan. Lalong-lalo na kung sa inyong baryo, one-on-one ang laban. At tulad na lang dyan sa may bandang Marilao, Santa Rosa Dos, kung saan ang naglalaban ay dalawa lang. Si Melvin Guillermo at si Ed Tolentino. Mahirap lumantad kung sino ang susuportahan mo sa dalawang yan. Sapagkat most likely, lalong-lalo na sa isang baryo lang, kakilala mo yung dalawa at kakilala ka nung dalawa. Diba? Ang hirap niya. No wonder, nung tinanong ko ang isang botante dyan, sabi ko, sinong boboto mo sa dalawa? Mabilis na sumagot. Kaya lang ang sagot, between Melvin Guillermo at Ed Tolentino, sabi niya, "Father, ang iboboto ko, Melvin Tolentino." Pinagsama lang yung pangalan at apelido ng dalawang kandidato. Playing safe, talino. Sinabi ko po yan sapagkat, masasabi ba natin na ganyan ang ginawa ni Kristo bilang sagot sa mga tagasunod ni Herodes at ng mga Pariseo sa ating narinig na ebanghelyo? Sa tanong na, nararapat bang magbuwis sa Cesar o hindi? Maliwanag na gusto siyang siluin ng mga taong ito. Kasi kung sasabihin niya, kayo magbabayad, nakaw, magagalit sa kanya mga Roman. Pero kung sasabihin naman niya, magbayad kayo, nakikinabang kayo sa serbisyo ng mga Romans, magagalit naman sa kanya ang mga kapwa niya Hudyo na naniniwalang labag sa utos ng Diyos ito. So either way, pwedeng masilo, matrap si Kristo. Pero pansinin po ninyo ang naging sagot niya. Ibigay kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. O di ba, pinagsama rin niya yung dalawa, Caesar and God. Was this playing safe on his part? I don't think so.
Eh di ba't alam naman natin, darating ang pagkakataon ng kanyang kamatayan. Hindi niya yan uurungan. Kahit pa pwedeng mag-play safe siya dyan. If indeed he was playing safe, I don't think it was for himself, but for others. Kasi kung sasabihin niya na huwag kayong magbayad ng buwis, siguradong susundin siya ng mga Hudyo na umaasang pamumunuan niya ang mga ito sa pag-aaklas laban sa mga Romano. In that way, magkakagulo, dadanak ang dugo, at yun ay ayaw ni Kristo. So he was playing safe, yes, but not for himself, for people, for others. Parang ganito, ayan, yung unang mga palito ng posporo na nagsindi na, yan para sa akin ang sumisimbolo sa galit ng mga Hudyo sa mga Romano. Ngayon yung susunod na posporong nag-step back, para sa akin, at this point of the gospel reading, yan ay sumisimbolo kay Kristo. Sapagkat alam niya na bagamat hindi naman din tamang magbuwis ang mga Hudyo sa mga Romano, hindi muna niya sasabihin ito. Sapagkat mas magliliyab ang mga susunod na posporo, mas mag-aklas, magliliyab sa galit ng mga Hudyo. Sa gayon, napakalaki ng mangyayaring gulo. At iyon ang ayaw ng ating Panginoong Jesucristo. Napakalayo nito sa mga world leaders ngayon, lalong-lalo na concerning Middle East conflict ngayon. Yung mga nakatataas, galit na galit. Ang dalawang parties, ang mga Palestinians, ang mga Jews, kung bakit silang mga nasa sa taas, hindi maging cooler heads man lang, na mag-step back, mag-iisip muna, upang hindi na mas lalong mag-aklas pa ang mga kababayan nila, upang hindi na mas lalong lumaki pa ang problema. Buti sana kung sila yung nakikipaglaban hindi naman Buti sana kung sila yung nakikipagbarilan. Buti sana kung sila yung masasaktan, kung sila yung at least mamamatayan. Hindi naman. And that reality is captured in this quote and picture. Tingnan ninyo. Ang nakalagay dyan, ako hindi ko mabasa. War is the place where young people who do not know each other and do not hate each other, kill each other on the basis of the decision made by old people who know each other, who hate each other, but do not kill each other. So nakita ninyo, sila na dapat mag-step back para sa kapakanan at kabubuti ng lahat, sila pa itong mas lalo pang nagpapaliyab ng gulo, ng problema sa ikapapahamak ng kanilang mga kababayan. Most of them, mga wala namang kinalaman. You see, ang tunay ng pakikipaglaban ay hindi yung sugod ng sugod lang. There are times when you have to step back. Mag-isip-isip muna. Hindi yung puro emosyon na lang. Lalong-lalo na kung alam mong mas lalaki ang problema, mas maraming madadamay at mas maraming masasaktan. Sige nga, sino ba talaga ang nanalo sa gera? Meron ba? Nakakita na ba kayo ng pelikula o kaya film na yung mga nanalo sa gera, masayang-masaya, tinataas sa mga kamay nila, samantalang may mga nakahandusay na patay sa paligid nila? Yung mga patay na yan, may kanya-kanyang pamilya. Yung mga patay na yan, hindi lamang sa parte ng kalaban yan, kundi sa parte rin ng hukbo nila. Mix-mix na, mekos-mekos na. O ano, sinong nanalo dyan? Sige nga, kung ikay magiging makatao lang. In the same way na, sino bang nanalo sa pag-aaway at paghihiwalay ng mga mag-asawa? Sino bang nananalo sa pag-aaway ng mga magkakapatid dahil sa mana? Sino bang nananalo sa pag-aaway ng mga anak dahil sa pera? Sino bang nananalo sa siraan ng mga magkasosyo sa negosyo, magkasama sa trabaho, sa partido, sa siraan ng mga magkakaibigan? Sino ba? Wala. Lahat talo. Kapag lumala, lalong-lalo ng awayan, in every battle, in every fight, most especially in every war. People may vary in terms of degrees of losses, but the fact remains, everyone loses. Ang panalo, diablo. Tuwan-tuwa ang diablo pag nag-aaway-aaway tayo. Kasi alam niya, wala sa ating mananalo, lahat tayo talo, siya lang ang panalo. At kapag nananalo ang diablo, kabahan ka na, may mga iba pang mangyayaring hindi maganda. Pinalalakas natin ang puwersa ng diablo kapag nag-aaway-away tayo. Doon kumukuha ng lakas ang diablo. Alam ng diablo yung strategy na divide and conquer. Pag-aawa-away niya tayo, siya
ang mananalo. Kabahan na tayo. Kaya sabi ko nga, ipagdasal natin ang conflict na ito. You see, yun ang nakikita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sabi ko, pwedeng playing safe siya sa sagot niya. Pero hindi para sa kanya, kundi para sa kapakanan ng iba. Nevertheless, kahit playing safe siya para sa iba, hindi para sa kanya, kitang-kita mo pa rin yung paninindigan niya. Kasi kung susuruin mo yung sagot niya, ganito ang parang sinasabi niya, di ibigay niyo kay Cesar yung pag-aari ni Cesar. O ayan, no? O di ba may picture niya? Di ibigay mo sa kanya. Walang problema. Pero ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos, ang pag-aari ng Diyos. O sino ba ang may imprint? Sino ba ang nilikha ayon sa larawan at imahe ng Diyos? O di ba tayo? So para bang sinasabi dito, kung gagawin nating literal yung hiningi ni Kristo, coin, Roman coin, ang ibigay nyo sa tao, sa kahit sino, barya-barya lang, pero ang ibigay nyo sa Diyos, ang buong pagkatao nyo. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito. So much so that nothing and no one should surpass God in our life. And nothing and no one should define our life except God. Hindi pera, hindi kayamanan, hindi titulo ng lupa, hindi ari-arian, hindi accomplishments, hindi connection natin, maging hindi ang mga relasyong iniingatan natin. Ang dapat na maging una sa ating buhay at ang dapat na magbigay ng halaga sa atin, kundi ang Diyos lang talaga. Otherwise, matutulad tayo sa tandang na ito. Nakita niyo, gwapong-gwapo sa sarili niya. Ang ganda naman talaga ng tikas niya, ng tayo niya. Paano naman kumpletong-kumpleto siya? Sa alaga, sa bitamina, pati sa himas at pausok ng handler niya. Kumpleto siya sa pagkain. Kung sa sarap. Ang ganda ng kanyang tirahan. At meron pa siyang personal na tagapag-alaga kasi sa bawat laban niya, panalo siya. Kaya dinig na dinig niya lagi ang tuwa ng mga tao sa kanya. Wala pa siyang talo. Sa katunayan, tumaas na ang kanyang presyo. Bilyones na ang kanyang presyo. Ganong katindi ang tandang na ito. Hanggang sa isang araw, ayun, na tornado. Talo. O nakita ninyo yung reaksyon ng mga tao. Nakatalikod na lang sa kanya. Iniwan na lang siya sa isang tabi habang siguro humihinga-hinga pa. Suddenly, nawala ang lahat sa kanya, pati ang kanyang halaga. Yan ang mangyayari sa atin. Kapag inuna natin ang iba at hindi ang Diyos sa buhay natin. Kapag inilagay natin ang halaga natin sa iba at hindi sa Diyos, pwedeng lahat ay mawala sa atin. Tandaan po natin ang Diyos ay manibughuin. Gusto niya siya lang. Yung ipinapalit natin sa Kanya at inuuna natin sa Kanya, pwede niyang kuhanin para ma-realize natin na siya lamang dapat ang maging Diyos sa buhay natin. At pwede ring mahalaga o pwede ring mawala ang halaga natin sa pananaw natin. Bakit ko sinabing sa pananaw lang natin? Kasi sa totoo lang, hindi naman nawawala ang ating halaga. Pero pwedeng sa pananaw natin, hindi natin ito makita. Lalong-lalo na kung ang ating halaga ay hahanapin natin sa iba. Lalong-lalo na kung ang ating halaga ay ibabatay natin sa tingin ng iba sa atin o maging sa tingin natin sa sarili natin at hindi sa tingin ng Diyos sa atin. Paano ba tayo tinitingnan ng Diyos? Well, katulad ni David, we are fearfully and wonderfully made. Kapag tinitingnan tayo ng Diyos, natutuwa siya kasi nakikita niya tama ang pagkalikha niya, ayos ang pagkalikha niya, walang kulang. Kung nakikita man natin ang ating sarili bilang may kapintasan, kasama yan sa ating kagandahan. Sabi ko nga, di ba, hindi mo po pwedeng pintasan ang obra ng isang pintor. Hindi mo pwedeng sabihin, pangit yung kulay. Hindi, maija-justify yun ng pintor. Siyang gumawa niyan Maija-justify ng Diyos yung sinasabi mong kapintasan mo. Bahagi yan ng kagandahan mo. Sana, mga kapatid, ito ang ating makita para hindi natin hanapin ang ating halaga sa iba. Isipin po ninyo alam ninyo kung magkano ang presyo ng polo ni Francis Magalona? 620,000. Na extra pa ngayon, yung jersey na nahaluan ng kontrobersya, 500,000. At bakit? Kasi yan ay pag-aari ng isang sikat na tao na minsan lang nagsuot ng mga ito, pero ngayon ay patay na. Now, how much more ang iyong halaga? Ikaw
na pag-aari ng Diyos, na nilikha niya, ikaw na tinubos niya. Experience will tell us ng halaga ng isang bagay ay mas napapatunayan mo sa kung magkano ang pangtubos na ibibigay mo. At ikaw na laging minamahal ng Diyos na buhay, yun ang iyong halaga. Paniwalaan mo sana para hindi mo hanapin ang iyong halaga sa iba. Kung ibabalik po natin yung tanong, kung matapang ka, sino ang iyong kapitan? Batay sa ating reflection, dapat ang matapang na sagot dyan ay yung mabuting tao. Yung mabuting ama, mabuting ina, mabuting kapatid, mabuting anak, mabuting kaibigan, mabuting negosyante, mabuting tao. Yung mabuting tao, kahit walang 1,000, kahit walang 2,000, yung mabuting, yun ang matapang na sagot dapat ng isang Kristiyano. At kung gagawin nating personal, yung tanong, sino ang kakapitan mo sa buhay? Sana si Kristo lang at hindi ang kung ano o ang kahit sino. Tandaan po natin walang nag-akala nung panahon ni Kristo, kundi si Kristo lang, na mag-e-end pa ang pag-rule ng mga Romano. Wala. Napaka-makapangyarihan ng mga Romano during those times. Napaka-makapangyarihan ni Cesar. So sinong mag-aakala na magtatapos din pala? Umisip ka at mag-research ka pa sa kasaysayan. Walang presidente, walang hari, walang naging reyna, walang naging imperyo na nagtagal sa mundong ito. Lahat lumilipas. So wag mong iasa ang kaligayahan at halaga mo sa kahit sino o kahit anong Cesar ng buhay mo, sapagkat mawawala at mawawala ito. Maniwala ka sa halaga mo sa mata ng Diyos, sapagkat yon kailanman ay hindi magbabago. Pwedeng madumihan tayo ng kasalanan natin o kasalanan ng ibang tao sa atin. Pero katulad ng isang pera na pwede mong ibili pa rin, hindi nawawala ang ating halaga. Ito sana mga kapatid ng ating makita at ipagdasal sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magtutuwa. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya. rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos Sapagkat ang anak niya. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong mapaniwalaan at maramdaman ang aking halaga batay sa iyong pagkapahalaga. Makatutulong po marahil, Panginoon, kung ito'y mararamdaman ko sa pamamagitan unang-una ng aking pamilya. Sapagkat kaya naman ako naghahanap ng aking halaga sa pamamagitan ng ibang tao at ng ibang bagay, dahil yun ang parang hinahanap ng aking mga mahal sa buhay, na dapat mayroon akong ganito, dapat magawa ko ito, dapat ma-accomplish ko ito para maging mahalaga ako. Sana wag namang ganon. Magmahalan ang bawat magkakapamilya, hindi dahil sa anuman, kundi dahil sa sila ay pamilya. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan.
Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat ang iyong halaga ay hindi nagbabago. Ano man ang mga kasalanang nagawa mo o kasalanang nagawa sa iyo, mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, mayroong magandang mangyayari. Mayroong magandang mangyayari. Huwag mong ibatay sa iba ang iyong halaga. Kung lalapit kay Jesus, kay Jesus lang, sapagkat siya ang nagbigay ng halaga mo. Walang po pwedeng makasira o makaalis nito. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the The Father Almighty, creator of heaven and earth. In Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived with the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Please be seated. Sa trigo at ubas nagmula, sangos siyang alay ng madla, handog ng bayan mong hinirang, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama kami pahaginan kay Kristong sugo mong hirang. Sa trigo at ubas nagmula, sangos siyang alay ng madla, handog ng bayan mong inirang, tanggapin mo't gawing katawang dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, magdulot sa amin ng kaligtasan at buhay na mapayapa kay Kristong sugo nagmula. Sa trigo at ubas nagmula, sangos siyang alay ng madla, handog ng bayan mong inirang,
Kristo. Tanggapin mo't gawing katawang dugo ni Kristo. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant us, Lord, we pray, a sincere respect for your gifts, that through the purifying action of your grace, we may be cleansed by the very mysteries we serve. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son. By his obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exultation we acclaim, Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us remember our departed loved ones. Including Lola Nene, Lola Amang, Choice, Salito, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, all the saints, all the blessed apostles who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father,
in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming nasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. iniling namin kami adya sa lahat. Deliver us, Lord, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, I leave you peace, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan. Lamb of God, you take the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take the sins of the world, have mercy. Take the Grant. sins of the world, grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Tayo'y natagpuan, binigyan niya ng kalayaan, tanging
kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa ating buhay, sa tuwina siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na tayo mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay atin at tayo'y sa Kanya. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that benefiting from participation in heavenly things, we may be helped by what you give in this present age,
and prepared for the gifts that are eternal. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at sa inyong mga panalangin. Kaugnay po ng pagdiriwang natin ng araw para sa ating mga yumaong kapatid at araw din para sa mga banal. Kung gusto niyo pong magpamisa para sa mga minamahal nating yumaong, pakisulat lang po ang pangalan nila at pakihulog lang po dito sa ating box. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and your loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Go in peace. Thanks be to God. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it far. Then all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of light. They flow in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your